الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, ngayon po ay nasa ikalawang session na po tayo ng ating Arabic Basic Grammar Course, ABJC. Ayan. So, nung nakaraan po ay inaral ho natin yung al-dhamair. Ayan. So, ngayon naman po, actually, bahagi po yun ng ating subject sa qawaid o sa nahu in sarf. Ayan. Kung saan ang dalawang subject na ito ang pinag-usapan sa qawaid o sa Arabic grammar, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So ngayon naman po ay dadako ho tayo sa Suratul Fatiha. Ito din yung subject natin na tafsir, na kung saan bahagi pa rin ito ng pag-aaral natin sa qawaid, no? O di kaya sa grammar ng Arabic. Ayan. Kaya naman kung napapansin nyo, kasama sa pag-aaral natin ng Suratul Fatiha ang Anwa'ul Kalam. Ayan, so aaralin natin yung Anwa'ul Kalam habang inaaral natin yung tafsir o yung kahulugan ng Suratul Fatiha. Although hindi po masyadong malawak, no? Hindi natin lalawakan yung usapin patungkol sa tafsir ng Suratul Fatiha sapagkat ito po ay natafsir na po natin ito. Napag-usapan na po natin ito sa SQMC o sa Science of Quran Modulation Course. Kasama po ito sa mga sura. In fact, siya yung unang sura na kung saan tinafsir natin, binigyan natin ng tafsir, gayon din yung pagbabasa, no? At yung mga mahalagang usapin patungkol dito sa Suratul Fatiha. Kasama na roon yung tamang pagbasa nito sa larangan ng tahqiq, tadwir at ng hadr. Ayan. Then yung pagkakaiba, ilan sa litaw na pagkakaiba o maliwanag, no? O tanyag na pagkakaiba ng mga mambabasa. Ayan, sa ilan sa mga salita nito. Ayan, at napag-usapan din natin doon yung tungkol sa basmala, ayan, yung isti'adha at yung bilang ng Suratul Fatiha. Kaya hindi na natin ulitin yun dito, kundi ang ipapaliwanag lang natin ulit yung kahulugan nito. Then kukunin natin yung Anwa'ul Kalam, ayan, then i-identify natin yung ismun, fi'alun, harfun dito sa Suratul Fatiha, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So kung gusto nating malaman, no, ng buo yung usapin na may kinalaman sa Suratul Fatiha, babalik po kayo doon sa SQMC course. Then panoorin nyo po yung ating video patungkol doon o yung lesson po natin patungkol sa Suratul Fatiha. Ayan. So ang layunin po ng ating session ngayon, pagkaraan matapos ang session, inaasahan mula sa mag-aaral na kayaning ipaliwanag ang mga sumusunod. Ang paliwanag ng Suratul Fatiha. Ayan yung Suratul Fatiha. Ayan. Then, ang tatlong bahagi ng salita. Ayan. So, sa Arabic po kasi ay tatlo. There are three parts of speech in Arabic. Hindi po katulad ng English na mayroon tayong 8 parts of speech, no? Hindi po nangangahulugan na kinukulang po yung Arabic, kundi yung 8 na yon ay napapaloob actually sa tatlo na ito. Napapaloob sa tatlong bahagi ng pangungusap na ito na mayroon sa Arabic. Ayan. So, ibig sabihin, ito pa lang, tatlong ito ay marami siyang sangay, no? O di kaya ay maraming under sa kanya na bahagi ng tawag dito ng pangungusap, bahagi ng pangungusap na mayroon sa English. Ayan. So kasunod, no?
ay ang pagtukoy sa tatlong bahagi ng salita sa Suratul Fatiha. Ibig sabihin ay tutukuyin po natin dito sa Suratul Fatiha kung saan dyan ang ismon, saan dyan ang fi'lon, din saan dyan yung harfon. Din bibigyan din natin ng definition. Actually, yung ismon, fi'lon at yung harfon. Ayan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ayan. So una po yung Suratul Fatiha. Bigyan po natin ng kahulugan yung Suratul Fatiha. Ayan. Ito po yung sura na pambungad. Ayan. So, ipakita po natin, no? Ipakita natin sa ating camera yung module po natin. Ayan. So, ito po. So, Suratul Fatiha, ang kabanatang pambungad. Ayan. So, unang aya ay Bismillahirrahmanirrahim. Although ito ay may khilaf, yung mga qurra, mayroong nagsabi na ang unang aya ay ang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yung Bismillahirrahmanirrahim ay katulad lang ito. Ito ay katulad lang ng ibang sura na kung saan ang pambungad nito ay ang basmala o ang bismillah. So, katulad ng aking sinabi, balikan na lang po natin doon sa SQMC yung malawak na usapin na patungkol sa Suratul Fatiha. Ayan. So, unang aya, Bismillahirrahmanirrahim. Ano ho ang ibig sabihin ng Bismillahirrahmanirrahim? Sa ngalan ni Allah, ayan, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Ayan. So, yung ism, no? Yun yung pangalan. Ayan. Then, actually, yung ba ay, anyway, mamaya ay makikita natin. Ito po yung, kumbaga, kabuuang kahulugan ng Suratul Fatiha. Mamaya, iisa-isahin natin kung ano ang mga ism dyan at kung ano ang mga fi'al at kung ano ang mga harf. Ayan. Pagkaraan natin ma-define kung ano ang ism at ano ang fi'al at kung ano ang harf. Ayan. So, yung kahulugan muna ng Suratul Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Ibig sabihin siya Allah ay tigib ng habag at awa. Kaya wala nang mas mahabagin at maawain kaysa sa Kanya. Dahil doon, huwag mawawala ng pag-asa mula sa awat habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan. So, ibig sabihin, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, magiging kalapastangan, ayan, sa karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mawalan tayo ng habag sa Kanya, ayan, sa mawalan tayo ng pag-asa mula sa Kanyang awat habag sapagkat siya yung pinaka-maawain at siya yung pinaka-mahabagin. Ayan. So, kasunod na aya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayan. Ang lahat ng papuri ay nauukol lamang kay Allah. Ayan. Panginoon ng lahat ng nilalang. Ayan. Ibig sabihin, lahat ng kapurihan ay dapat lamang iugnay kay Allah. Ayan. So, lahat ng kapurihan ay dapat lamang iugnay kay Allah at wala nang dapat pang ugnayan ng anumang kapurihan maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito dapat na inuugnay sa ibang tao o sa mga nilalang. Dahil ang totoo niyan, lahat naman po tayo ay pagmamay-ari ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ay kontrol ni Allah. Lahat ay nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So wala po tayong sariling kakayahan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ayan. Kaya dapat lang na ang lahat ng kapurihan ay iugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala at wala nang iba. Dahil siya ang may karapatan nito na karapat dapat na purihin at wala nang iba. Ayan. Then, Ar-Rahmanir-Rahim, ang lahat ng papuri ay nauukol lamang kay Allah, Panginoon ng lahat ng nilalang. Ibig sabihin, lahat ng kapurihan ay dapat lamang Naulit. Number 3 na tayo. Ang mahabagin at maawain. Ibig sabihin siya na si Allah na Panginoon ng lahat ng ang mahabagin at maawain na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan. Siya na si Allah na Panginoon ng lahat ng nilalang ay puspos ng habag at awa. Ayan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam.
Malik Yawmiddin, ang hari sa araw ng paghukom. Ibig sabihin sa araw ng paghukom, sa dahilan, sa dahilang nagmula kay Allah ang lahat, kaya sa Kanya rin babalik ang lahat ng ito, kasama na ang paghahari. So sa araw ng paghukom, siya ang hari, at dahil siya yung totoo at tunay na hari, babalik sa Kanya. Ang lahat ng bagay, kasama na doon yung kaharian, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Then sunod, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikaw lamang ang aming sinasamba at ikaw lamang ang aming hinihingian ng tulong. Ibig sabihin, wala na tayong dapat na sambahin maliban kay Allah. Kaya siya lamang din ang dapat natin hingian ng tulong. Siya nga po ang dapat nating hingian ng tulong sapagkat siya lamang din, siya nga lang ang maaring makatulong sa atin at wala ng iba. Dahil control po niya ang lahat. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Number 6, Ihdinas siratal mustaqim. Kaya humihingi tayo ng patnubay kay Allah. Patnubayan nyo kami sa matuwid na landas. Ibig sabihin, kay Allah lamang natin dapat tingin ang mapatnubayan tungo sa tuwid na landas, dahil walang sino mang makakapagpatnubay tungo doon maliban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po, no? Ihdinas siratal mustaqim. Then, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin. Landas ng silang mga pinagpala ninyo. Pinagpala ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ng mga nagtamo ng iyong pagkapuot, ni hindi ng mga naligaw. Ibig sabihin, hindi tayo hindi tayo magpapakupkup kanino man, kundi kay Allah lamang, mula sa anumang uri ng pagkaligaw, dahil tanging siya Allah ang nagpapahintulot sa pagkaligaw ng sino man, katulad ng Kristiyano at ng mga Hudyo. Na silang tinutukoy dito sa ghayril maghdubi alayhim. Na ito ang tinutukoy dito yung mga Hudyo. Walad dallin, at ang tinutukoy naman dito yung mga Kristiyano. Na kung saan yung mga Hudyo na nakamit nila yung pagkapuot ni Allah subhanahu wa ta'ala, at yung mga Kristiyano naman, sila'y naligaw ng landas. So ulitin po natin, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kabanata ng pambungat o ng Suratul Fatiha sa pamamagitan, actually yung B, harfu jarrin yan. Sa pamamagitan ng ngalan ni Allah. So ako ay nagsisimula. Sa pamamagitan ng ngalan o pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ako ang nagsisimula. So yun po yung ipinapahiwatig doon. Ako ay nagsisimula sa pamamagitan ng pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya Allah na maawain at mahabagin. Ibig sabihin, siya Allah na tigib ng awat habag. Okay, then alhamdu, at ang papuri, lillahi, para lamang kay Allah, yung salitang para lamang kay Allah. Sino siya Allah? Rabbi, Panginoon ng lahat ng nilalang, al-alamin, Panginoon ng lahat ng nilalang. So inulit niya muli, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ang pinaka maawain, ang pinaka mahabagin. O ang pinaka mahabagin, ang pinaka maawain. Magkapareho lang po yan. Okay. Then Malik Yawmiddin, ang hari, sa araw ng paghukom. Hari sa araw ng paghukom. So yun po yung tinutukoy dito, yung araw ng paghukom. Then Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikaw lamang, O Allah, ang aming sinasamba, at ikaw lamang, O Allah, ang aming hinihingian ng tulong. So ihdinas siratal mustaqim,
patnubayan nyo kami, O Allah, sa landas na matuwid o sa tuwid na landas. Ayan. Kaninong landas yun? Sirata, landas ng silang, ayan, siratal ladhina an'amta alaihim, landas ng silang mga taong pinagpala ninyo. Sino yung mga taong pinagpala? Yung mga propita at yung kanilang mga tagasunod, yung mga sumasampalataya sa kanila. Ayan, hindi ang landas ng silang nagkamit ng inyong pagkapuot. Ayan, ghairil maghdubi alaihim. Ayan, sino yung tinutukoy dito? Yung mga Hudyo. Then waladdallin. Ayan, waladdallin. At hindi hindi ng mga naligaw ng landas. Ayan. So, yan po ang ibig sabihin ng Suratul Fatiha, na kung saan ay binabasa po natin ito sa kada rak'ah ng ating pagdarasal. Sa halip, ang pagbabasa ng Suratul Fatiha ay rukn min arkani salah. Ibig sabihin, ito ay kasama sa mga mga saligan ng sala, o di kaya rukn. Yung mga arkanus sala, ito po yung mga bahagi ng sala na kung saan nakasalalay sa kanila yung pagkakatanggap, yung pagsasagawa, no? Yung tamang pagsasagawa ng sala, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ayan. So, ito po yung kabuuan na ibig sabihin ng Suratul Fatiha. Ayan. So ngayon po ay dadako na ho tayo, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, dito sa Anwa'ul Kalam. Ayan, Anwa'ul Kalam. So ito na po, no, ipapakita po natin. Dito na po natin lalawakan yung usapin. Okay? So sige. Anwa'ul Kalam, ayan, ang mga uri ng salita. Ayan. So sinasabi niya rito, al-kalimatu thalathatu anwa'in, ismun, fi'lun, harfun. Ayan. So alismu kullu lafdhin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw ayu shay'in akharin. Ayan. Ang salita ay may tatlong bahagi. Ayan. Ano po yung tatlong bahagi ng salita? Pangalan, pandiwa at kataga. Yung pangalan, yan po yung tinatawag na ismon. Yung pandiwa, yun na po yung tinatawag na fi'lun. At yung kataga, yun na po yung tinatawag na harfon. So, pangalan, noun, pandiwa, verb, at yung harfon na kataga ay particle. Ayan, tinatranslate po yan bilang particle sa English. Ayan. So, ito po, no, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ibig sabihin po ay ang nangangahulugan po na ang dami ng bahagi ng pangungusap sa Arabic ay tatlo lang. So, ito, napakarami ng salita rito, no? Napakarami ng salita sa Suratul Fatiha. Kung bibilangin natin yan, so isang salita ito, 1, 2, 3, ayan, 4, 5, ayan, 6, ayan, 7, 8, 9, 10, then hanggang doon sa dulo. Ayan. So, napakaraming salita na mayroon dito sa Suratul Fatiha. Kaano man karami ang salita dito sa Suratul Fatiha ay napakadaling tandaan. Bakit? Kasi naglalaro lang yan sa tatlo. Kundi ismon ay fi'lun. Kundi fi'lun ay harfon. Kundi harfon, fi'lun. Kundi fi'lun ay ismon. So tatlo lang tatandaan natin. Yung buong Quran, yung lahat ng pananalita ng mga Arabo, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, hindi po yan lumalabas sa tatlo. Lahat ng sasabihin nila, hindi lumalabas o umiikot lang sa tatlong bahagi ng pangusap. Ismon, fi'lun, harfun, walang pang-apat, lalong walang pang-lima. Ayan. Hindi dalawa kundi tatlo, hindi apat kundi tatlo. Ayan. So tatandaan ho natin 'yon. So ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin ng ismon? Ayan. So ito na po yung kanyang alismo. Ayan. Alismo, okay? So ang basa po diyan ay ayan, ismon, no? Paliwanag po natin yan, ismon. Ayan, ismon, no? Okay.
So, pag pinasok po natin si al, ayan, pag pinasok po natin si al, sandali, pag ipinasok po natin si al, na ang ibig sabihin ng, okay, so, ipinasok natin si al, magiging ganyan na. Ayan, so magiging ganyan na. So, lalagyan natin si hamzat wasl ng fatha sa pagbigkas, hindi natin isusulat. So, anong ilalagay natin dito sa lam? Tandaan natin yung lam. Diba? Ito, hamzat wasl. So, al, ipinasok natin. Anong basa dyan? Ang basa dyan ay alismo. Alismo. Bakit alismo? Hindi siya al-ismo. Hindi siya al-ismo. Sapagkat itong sin ay walang patinig. Silam, walang patinig. At nagtagpo sila ni sin na wala ding patinig. Ayan, nagtagpo si lam at saka si sin na wala din patinig. Ayan. So, ito yung tinatawag na iltiqa'us sakinain. Nagtagpo yung dalawang walang patinig. Huwag mo nang isipin si hamzat wasl kaya hindi naman yan kumbaga panakip butas lang yan si hamzat wasl. Ayan, hindi siya original na kasama sa salita. Ayan. So, dahil nag-iltiqa'us sakinain, isa sa ruling na ginagamit ng mga Arabo, automatically yung unang litrang walang patinig ay nilalagyan niya ng kasra. Ayan, nilalagyan niya ng kasra. Okay, yung unang litrang walang patinig sa dalawang pagtatagpo ng mga dalawang litrang walang patinig ay automatic magkakaroon ito ng kasra. Ayan, so magiging lismo. Kaya ang basa natin ay alismo. So pag sinabi bakit binasa mo ng alismo? Kasi nga because of iltiqa, meeting of the two letters having no vowels, no? Yung pagtatagpo ng dalawang litra na walang patinig, iltiqa'us sakinain. So yun, dahil sa iltiqa'us sakinain, ang pagbasa dyan ay alismo. Ayan, alismo. Okay, so isang kaalaman yun, no? Then alismo, kullu lafdhin. Ayan, kullu lafdhin. Ang ibig sabihin daw ng alismo, ito ay tumutukoy sa lahat ng salitang, ayan, lahat ng salita, yung sinasabi ng ating bibig. Yusamma bihi insanun, na ginagamit sa pagtawag sa tao. Ibig sabihin kung ano man yung tawag, kung ano man yung salita na ginamit para itawag sa tao, yun ang tinatawag na ismon. Itawag sa hayop, yun ang tinatawag na ismon. Itawag sa mga pananim, yun ang tinatawag na ismon. At yung iba pang bagay, at yung mga bagay pa na pinangalanan. Lahat, in short, lahat ng bagay na binigyan ng pangalan, ayan, o pinangalanan, yung pangalan na ibinigay sa kanila, yun ang tinatawag na ismon. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ayan. So ngayon ay alamin natin yung mga salita rito. Ayan. Al-kalimat al-atiya amthilatul ismi al-mawjudatu fi suratil Fatiha. Ito na po, no? So itong mga darating, sabi niya, ika nga niya, itong mga darating na salita, ayan, ang mga sumusunod na salita, al-kalimatul atiyatu, ang mga sumusunod na salita ay halimbawa ng pangalan o ismon na mayroon sa kabanata ng pambungad o suratul Fatiha. So ito po sila, ang dami 18 yung ating na-identify. Ayan. So una doon yung ismon. Ayan, yung salitang ismon. Ayan. Ikalawa yung Allah. Ikatlo, yung Rahman, yung Rahim, yung Rabb, yung Alam na alamin. Ang kanyang singular ay alamin. Ang kanyang singular ay alam. Alamun, alam, plural niya yung alamin. Ayan, sa kalagayang majrur kasi nga siya ay mudhafun ilay. Okay, mapapaliwanag din natin kung ano yon. Then, malikun, ayan, yawmun, yawmu, ayan, yawmu, o yawmun, dinun, ayan, iyaka na, tapos siratun, ayan, mustaqim, ayan, alladhi hum ghayru maghdub, ayan, dallun. So lahat ng ito ay
ismon. Itong mga na-identify natin. Ayan. So ito ay, ano nga ba ibig sabihin ng ism? Ayan, pangalan. Pangalan. Ayan. Then Allah, siyempre Allah. Tapos Rahman, mahabagin. Rahim, maawain. Tapos yung Rabbun, Panginoon. Yung Alamun, nilalang. Tapos yung Malikun, ayan, number 8, hari. Tapos yung number 9, araw, yaumun, araw. Then number 8 yun. Then number 9, din, okay, relihiyon. Then number 11, ito yung number 11. Mukhang nagkamali yung number. Okay, relihiyon, okay, yung din ay relihiyon. Ayan. Tapos yung iyaka, ikaw. Tapos yung na, ihdina, doon sa ihdina ay kami. Tapos yung sirat, daan. Tapos yung mustaqim, matuwid. Tapos yung alladhi ay yung, o kaya na, ayan. Yung mga, ayan, yun yung tinutukoy actually, ito yung ismul mausul, ayan. Mapapaliwanag din natin ito sa mga sumusunod. Ayan, home, dhamir yan, dhamir actually, ito ay pronoun, ayan. Nakasama siya actually sa tawag dito ism, ayan, nang ibig sabihin sila. Then ghayru, iba, ayan, ito ay adatul istithna actually, pero siya ay ismun. Okay, kasi yung adatul istithna ay adawatul istithna ay mayroong ismun, mayroon ding harfon. Ayan, so napaghatian yun ng ismun at harfon, then at ng fi'lun actually. Then ang ghayru ay iba. Tapos maghdub ay ito actually ay mushtaq doon sa ghadaba, na kung saan ito ismu maf'ul ng ghadaba, kinapuutan. Ayan. Then dallun ismu fa'il yan ng dalla, ligaw. Ayan, o naliligaw. Ayan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So ito po, no, actually dito saan na yun, yung ismon. So ito yung ismon. Ayan, ito rin yung Allah. Tapos Rahman, ayan, Rahim, tapos Hamd. Ayan, mayroon bang Hamd dito? Oh, hindi pa natin nasama yung Hamd. Kasama din yung Hamd actually sa kasama yung Hamd sa tawag dito na ismon. Ayan. So di bali idagdag natin dito. Ayan, tapos yung Allah dito. Ayan. So, siyempre, may Allah na doon. So, kahit na hindi na natin ito isama sa bilang. Tapos, Rabbon, ayan, Alamin. So, kasi plural yan, ng Jam'ul Mudzakkar Salim yan. Tapos, ang kanyang singular ay Alam. Okay? So, siyempre, nabanggit na ito. Nabanggit na ito na Ismon. Ayan. So, Ismon, Maliki. Ibig sabihin, hari. Ayan. Then, Yaum, araw. Then, Din, paghukom. Okay, ang tinutukoy dyan. So, ito ay mga ismon. Iyaka, actually, ito ay dhamir. Ito yung tinatawag na dhamirun, mumfasilun, lirafa. Ayan. So, linnasb pala. Mapag-aaralan din natin yan. Okay, tapos ito ay, okay, ito, mga fi'al yan. Then, mga ism yan. Ayan. Then, ito, dhamir din. Ism din yan. Okay, actually ito kasama rin to kasi dhamir din yan. Although kasama yan actually sa verb, sa fi'al ng ihdina. Ayan, pero yung na dahil siya yung maf'ul, ayan, o siya yung siya yung receiver ng gawa, so siya yung nasa objective case, ayan. So actually pronoun yan pero kasama yan sa noun, ayan. Then as-sirat, okay, as-sirat, ayan, noun din yan. Al-mustaqim, noun din yan, ayan. Tapos sirat, ulit lang doon. Then actually yung alladhina, plural ito ng alladhina, ismu mausul, relative pronoun yan. Okay, actually dito rin yung ta dito, kung tutuusin, ay noun din yan, na dumugtong siya sa fi'al, kasi ang tinutukoy dyan ay an'amta. Yung ta dito ay tawag dito, ito ay dhamir na bariz, ayan, na lirafa, ayan. Ibig sabihin ay dhamir na litaw na para sa taga-gawa. Ibig sabihin duwer, ayan. Then alayhim, ala, ayan, ala.
So yung ala ay harf yun. Yung him dyan, ang tinutukoy doon na pronoun na which is kasama siya actually sa ism. Ayan. Ghairi, so natukoy na natin ito. Kasama din siya sa ism. Ayan. Kasama din siya sa ism. Okay. So, ayan. Then, al-maghdub, kasama din ito. Okay. So, naulit-ulit yung ala. Then, yung him, kahit hindi na natin isama. So, dalin, na ang kanyang singular ay dalun. Ayan. So, ito yung ism, no? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Hindi na natin isama kasi nandun na sa bilang. 5, 6, 7. Ayan. 8, 9, 10, 11. Ayan. Kung isa naman na 12. 11 kasi kasama yun, hindi na yun isama. So, ito ay 12. Okay, 13, 14, 15, 16. Ayan, isama natin to 17. Okay. Then, 18, 19, 20. Ayan. So, hindi na to kasama dapat. Okay. Kasi, nasama na, dito pala, hindi na kasama dito. Kasi nasama na natin dito. Okay, so ito ang panghuli. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Although ito damir din actually. Damir din yung nun dito. Okay? So, gayon pa man ay kahit na hindi na natin isama yung damir ng fi'al dito at yung damir na tinamaan dito ng po pwede rin na doon na lang natin siya isama sa fi'al kasi yung fi'al minsan kasi yung isang sentence na mayroong verb ay composed po siya ng composed po siya ng tatlong bahagi ng pangungusap. Depende po yun. So, wag niyo munang sundan yung sinasabi ko kung naguguluhan kayo. Basta't ang mahalaga, ina-identify lang natin dito yung ismon. Later on, maintindihan din natin kung anong ibig sabihin yung Ustad. Ayan. Then, ayan yung mga nabanggit natin na mga ismon na mayroon dito sa Suratul Fatiha, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, na kung saan tumutukoy ito sa pangalan ng lahat ng bagay na pinangalanan. Ayan. Mayroong tao na pinangalanan, mayroong hayop na pinangalanan, mayroong tawag dito mga halaman na pinangalanan at yung lahat ng bagay na binigyan ng pangalan, yun ang tinatawag na ismon, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Then, dito naman sa al-fi'al, yun ang ibig sabihin ng ismon, no? Dito naman sa fi'al. Ano naman yung fi'al? Ayan. So, basta ang mahalaga, tatandaan natin yung tatlong ito. Ismon, fi'alun, harfon. Yan yung tatlong bahagi ng pangungusap, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam sa Arabic. Ayan. So, ngayon ay al-fi'al. Dito naman tayo sa al-fi'al. Ano naman yung fi'al? Al-fi'alu kullu lafdhin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Ayan, ipakita natin. Ayan. Okay. So ito ho siya, no? Al-fi'lu kullu lafdhin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Ang pandiwa ay ang lahat ng salitang tumutukoy sa pangyayari ng gawain. Ibig sabihin yung action word. Ayan. Sa takdang panahon. So mayroon po itong tatlong panahon. Yun yung fi'alul madhi. Maaral din natin yan. Fi'alul madhi, fi'alul mudari, at yung fi'alu amrin. Ibig sabihin, yung nakaraan, past tense, tapos yung present and future na sa isang sa isang kaparaanan lang sa Arabic, okay? Then mayroong command. Yung command ay yun ay future din yun actually, yun yung fi'alu amr. So inshallah maaral din natin yan. May tatlong bahagi itong fi'al, madhi, mudari, amr. Ayan. Then harf. Okay. So bago yung harf, ayan. So ano nga ba yung mga salitang fi'al na mayroon dito sa Suratul Fatiha? Ano nga ba yung mga salitang fi'al tawag dito yung salita na tumutukoy sa gawa, ayan, action word, ika nga ng English, no, na mayroon dito sa Suratul Fatiha. Ayan. So nariyan yung na'budu. Ayan, na'budu. So yung na'budu,
Ayan, na'budu. Ito yun. 1. Okay, lagyan natin ng dalawang underline. Na'budu. Ayan. Tapos, nasta'in. Ayan. Actually. Tapos, ihdina. Ayan. So, yan ay fi'al. Okay. An'amta. Ayan. Ito ay fi'al. Okay, aming mga minamahal na kapatid at maulan sa pananampalatayang Islam. Then, ayan. So, ayan, yan yung mga fi'al na mayroon. So, ilan yung fi'al? Na'budu, nasta'inu, ihdina, ayan. Tapos, an'amta. So, ilan na lang ito? 1, 2, 3, 4. Mayroong 4 na verb. Mayroong apat na verb dito sa Suratul Fatiha. Una, na'budu. Sinasamba namin. Ayan, sinasamba namin. Ikaw lamang ang sinasamba namin. Ayan. Ikaw lamang ang hinihingian namin ng tulong. Hinihingian namin ng tulong. Ibig sabihin, kasalukuyan kaming humihingi ng tulong. Humihingi kami ng tulong, sinasamba ka namin sa kasalukuyan maging sa hinaharap. Ayan. Hinihingian ka namin ng tulong sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. Ihdina, so command. Ito ay mudari, ito ay present in future. Present in future. Ayan. Sa English, no? Kasalukuyan at panghinaharap. Din ihdina, patnubayan nyo kami. Ayan. So, humihingi tayo. Hindi natin inutusan si Allah subhanahu wa ta'ala, kundi humihiling tayo sa Kanya. Talabud du'a. Ibig sabihin ay humihingi tayo ng nananalangin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala kasi hindi natin pwedeng utusan siya Allah. No? Kaya ito ay talab na liddu'a. Ibig sabihin ay paghiling, ito ay command na sa pamamagitan ng kahilingan. Ayan, humihiling tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah, patnubayan nyo kami. Ayan, patnubayan nyo kami. So ito, 4 lang ang verb na mayroon o fi'al dito sa Suratul Fatiha. Walang iba kundi ang na'budu at yung nasta'in, ihdina at yung an'amta. Pinagpalan nyo. An'amta, ito ay fi'alun madhi, nakaraan. Pinagpalan nyo, o Allah. So, darating din tayo dyan sa yung past tense, present, in future, in command. Ayan, yung present at yung future pareho lang yun sa Arabic, then na napapaloob sa sa mudari, then mayroong amr, yun yung command. Ayan. So ngayon naman ay alamin natin yung mga salita na patungkol naman sa harf. Ayan. So sige po. Al-harfu kullu lafdhin. Ayan, kullu lafdhin. Ang harf naman daw ay lahat ng salita la yadhharu ma'nahu, na hindi, ayan, lilitaw yung kanyang kahulugan ng ganap, maliban na lamang nakasama illa ma ghairihi, kasama ng iba. Ayan. So, ulitin ko, ang kataga ay ang lahat ng salitang hindi mahahayag ang kahulugan ng ganap maliban na kasama ng iba. So, ibig sabihin, hindi kayang tumayo ni harf mag-isa, kundi siya ay sa madaling sabi, o kaya sa madaling pag-unawa, si harf ay supporter lang ng fi'al. Sumusuporta lang kay fi'al at kay ism. Sinusuportahan lang ni harf si ism, sinusuportahan lang ni harf si fi'al. Hindi katulad ng ism na pwede siyang tumayo mag-isa. Pwedeng makabuo ng sentence yung ismon. Pwedeng makabuo ng sentence yung fi'alon. Pero yung harf ay hindi makakabuo ng sentence yan. Kundi pangdagdag lang yan. Pangdagdag lang yan sa fi'al at saka sa ismon, aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. So ano nga ba yung mga harf dito? So ilan yung harf? Ito na yung ba. Pilugan ko yung harf. Ito. Ba. Ayan. Harf yan. Tapos yung al dito ng Ar-Rahman, mayroon din dito. So ito ay harf din yan, na ang ibig sabihin, ayan yung definite article, ang nangangahulugan ng ang. Ayan. Okay. Ang. Okay. Then ganon din ito siya, kasi dito siya ay dito ay Shamsiyah, dito naman ay Qamariya. So dito rin yung al. Ayan. So pareho lang yan. Okay? Then yung lillah, mayroong li dyan. Ayan. Lillah, nakasama ng Allah. Okay, kaya nawala yung
nawala yung hamza, ayan, dahil pumasok si lam, ayan, na ito ay isang kataga li na para, ayan. So ito yan, no? Okay, so harf yan. Okay, saan pa? So siyempre yung al dito ay kasama na yun doon, kahit na hindi na natin yan ano yun actually, nabilang na yan, ito na yun sila, mga al, ayan. Tapos itong wow, ayan. So ito 1, 2, hindi na ito bibilang kasi pareho lang yung pagkaano, 1, 2, 3, 4, apat na, apat, 1, 2, 3, 4, ayan. Tapos mayroon pa ba? Ghairil maghdu, ayan. Yung ala, ayan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ala, yung ala na mayroon dito, ayan. Yung ala, actually ang pagkasulat niyan ay ganyan, ala. Kaya lang dumugtong si him, kaya si ala ay naging alaihim. Ayan, lumitaw yung ya na original na mayroon dito sa ala. Ayan. Okay, then, so ilan yung harap dito? 1, 2, ayan. 3, ayan, 3, 4, 5. So mayroon lang 5. Ayan, mayroon lang 5. So ibig sabihin mayroon lang 5 dito na harf. Yun yung ano yung mga harf na yun? Una yung ba, ayan, ba. Okay? Tapos sunod yung al. Ayan, sunod yung al. Ayan, then sunod naman yung lam. Okay? Sunod naman yung lam. Ayan. Then, sunod naman yung okay, wow. Sunod naman yung wow. So, ito yung mga harf na mayroon lang sa Suratul Fatiha. Ayan. So, B. Ayan. Tapos yung al. Tapos yung li na okay. Tapos yung wow. So, ang harf dito ay 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Apat lang yung harf na mayroon sa Suratul Fatiha. Yung fi'al naman, ilan yung fi'al? Ang fi'al dito ay na'budu. Ayan, yung na'budu. Na'budu. Ayan. Okay, fi'al. Na'budu. Ayan, na'budu. Okay. Tapos, ano pa yung fi'al na mayroon dyan? Na'budu, nasta'in. Nasta'in. Okay. Nasta'in. Ayan, nasta'in. Okay, nasta'inu. Ayan. So, ito ang fi'al. Okay. Then, ano pa yung ano? Ihdina. Ayan, ihdina. Ihdina. Yan yung fi'al. Ayan. Ihdina. Okay. Ayan. Then, ano pa yung fi'al na mayroon dyan? Yung an'amta. An'amta. Ayan, an'amta. Ayan. Okay. An'amta. Ayan. So, ilan yung fi'al dito? 1, 2, 3, 4. So, apat na fi'al sa Suratul Fatiha, sa buong Suratul Fatiha. Apat ang fi'al, tapos apat ang harf. Then the rest ay lahat ism. Lahat ng natira ay ism. Ayan, tanggalin mo yung apat na harf, tanggalin mo yung apat na fi'al. Siyempre, mayroong mga naulit dyan, kaya hindi na natin isinulat pa. Katulad ng al, maraming beses na naulit. Ayan. Then, mayroon pa palang kulang yung ala. Mayroon pa palang kulang yung ano, yung wow. Mayroon kasama yung ano, yung ala, ang dulo. Ayan. Ala. Ayan, mayroon pa, 5 pala ito. So, hindi na dito, mayroon ding wow. Kaya lang, hindi na uulitin kasi nasulat na si wow. So, 5 ang harf na mayroon sa Suratul Fatiha. 5 ang harf na mayroon sa Suratul Fatiha. Ayan. Habang ang fi'al lang dito sa Suratul Fatiha ay 1, 2, 3, 4. Apat lang ang fi'al sa Suratul Fatiha. Din the rest, lahat ng natira, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, lahat yun ay walang iba kundi ang tawag dito, kundi ang mga ito ay ism. Ayan. So, ano nga ba yung mga ism? Pwede natin isulat dito. Ayan, para maano natin. I-ano natin, no? Lagyan natin ng ano. Ayan. So, ano nga ba yung mga ism dyan?
So, tulad ng ism. Ayan yung ism. Ayan. Tulad niyan. Ismon, ism. Yung bismi. Nawala si Hamza. Ang paliwanag ng mga ulama o ng ating mga pantas, tinanggal si Hamza dahil likathratil isti'mal. Dahil daw sa dami, ayan, parating paggamit sa kanya. So, yun ang paliwanag ng ating mga pantas. Ang mahalaga, tinanggal si Hamzat Wasl. Ayan. So, ibinalik natin si Hamzat Wasl kasi wala na si isa ba. Okay. Then, yung salitang Allah. Yung salitang Allah. Okay. Yung salitang Allah. Ayan. Yan yung mga ism dyan. Ayan. Tapos, yung salitang Rahman. Yung Ar-Rahman. Okay. Rahman. Tapos yung Rahim, yung salitang Rahim, ayan, yung Rahim. Tapos yung salitang Hamd, Alhamdu. Sa salitang Hamd, tinanggalan natin yung Al kasi ano yun, harf yun. Okay, so Hamd. Ayan, Hamd, ayan. Kasi ang original ng ism, wala siyang Al, wala siyang Al. Okay. Okay, ang original ay yung kanyang pagkanakira. Ayan, Hamd. Tapos, sunod ay Rab. Sunod ay Rab. Rabbun. So, al-alamin. Alamin. Plural yan. Plural, alamin. Plural yan ng alamun. Okay. Then, sunod. So, nasulat na natin sa Rahim. Rahman, Rahim. Malik. Si Malik. Ayan. Malik. Okay. Then, sunod sa Malik ay Yaum. Yaum. Okay. Yaum. Sunod sa Yaum ay si Din. Ayan, si Din. Ayan, di na natin nalagay si Al kasi harf yun. Tapos si Iya. Iyaka. Ayan. Iyaka. Okay. Then, ang sunod kay Iyaka ay, ayan, mayroon na si Sirat. Si Sirat. Sirat. Okay, si Sirat ang sunod. Ayan. So, isulat natin dito. Sirat. Tanggalin ko na ito para ano. Okay, Sirat. Ayan. Sirat. Then, sunod ay si Mustaqim. Ayan, Mustaqim. Ayan, Mustaqim. Okay, so sunod sa Mustaqim ay Sirat ulit. Din si Alladhi. Huwag na si Sirat kasi mayroon na Alladhina. Ayan. Okay, then, sunod ay si yung damir na him. Okay, him. Okay, alayhim. Okay, so original yan ay hum, naging alayhim. Okay, then si ghair. Ghair. Yan, ghair. Okay, then si maghdub. Tanggalin natin yung al. Maghdub. Ayan. Maghdub. Okay, then sunod ay si maghdub. Then sunod, him, hindi na kailangan kasi mayroon na doon. Si waw, mayroon ano to, particle. Then sila, ay mayroon pa palang kulang dito sa ano, sa harf particle sila. Ayan. Sama natin sila. Particle yan sila. Tapos si Baldin, ayan. Baldin. Ayan. So ito yung mga ismon. Ayan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So tingnan natin, ito yung kabuuan na mayroon sa Suratul Fatiha. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kabuuan ng mga salita na mayroon sa Suratul Fatiha. So ang ismon sa Suratul Fatiha ay ito. 1, 2, 3. Ayan. Ayan. Okay, ismon yan. Ismon yan. Okay. Tapos ismon yan. Okay. Rab. Yan yung Rab. Okay. Tapos ismon yan. Na alam. Ang kanyang plural yan. Ang kanyang singular ay alam. Tapos alamin na mudhakar salim. Okay. Ayan. Malik. Tapos yaw. Ayan. Tapos yung din. Tapos yung iyak. Iyaka, damir yan actually. Ayan, kaya lang yung damir ay kasama sa pronoun. Okay, sirat, ayan. Sumustaqim, ayan.
Okay, so alladhina, ayan. So yung him, hum yan actually, ayan. Then yung ghayru, ayan. Okay. Tapos yung maghdub, okay. Tapos yung dhalin, ayan. So ito yung mga salita na mayroon sa Suratul Fatiha. Ito yung mga salita na mayroon sa Suratul Fatiha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 na 18 na ism ang mayroon sa Suratul Fatiha. Tapos ang fi'al ay 1, 2, 3, 4. Apat lang na fi'al. So 18 plus 4, 20, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 22, 28. So, mayroong 28 na salita sa Suratul Fatiha. Mayroong 28, 28 na salita. Tandaan mo natin, ha? Mayroong 28 na salita sa Suratul Fatiha. At yung 28 na salitang ito sa Suratul Fatiha, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, 18 sa kanila ay ismon, then 4 sa kanila ay fi'lon, so 22, then 6 sa kanila ay harfon, so 28. So ganun po ang mayroon sa mayroong paghahati na mayroon sa Suratul Fatiha, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Inuulit ko, 28 na words ang mayroon sa Suratul Fatiha mula Bismillahirrahmanirrahim, at yung 28 na words na yan ay nasa pagitan ng ismun, fi'alun, harfon. Ibig sabihin ay ng mga pangalan at ng mga tawag dito fi'al, pandiwa, at ng harf, ibig sabihin ay kataga o particle. So 28 na salita na paghatian, umiikot lang sa tatlong bahagi ng pangungusap. Ito ay ang ismun, fi'alun, at ng harfon, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Anyway, di bali ayusin na lang ni Ustad yung, kasi mayroong medyong mayroon tayong kailangan ayusin dito sa ating module. So bago ko ito ipadala, ayusin natin siya ng ganito. Okay? Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam para napapadali sa atin. Okay, so ano ang ibig sabihin ng ismun? Pangalan, Allah, si Allah. Rahman, maawain. Rahim, mahabagin. Ayan. Hamd, papuri. Rab, Panginoon. Alamin, mga nilalang. Malik, hari. Yaum, araw. Din, yung din ay ang tinutukoy dito, although ang din ay religion, so ang tinutukoy dyan yung kabilang buhay. Ayan. Iyaka, ikaw lamang, na ito ay pronoun. Okay? O panghalip, actually. Mapag-aaralan din natin yung uri ng panghalip na ito. Then sirat, daan, mustaqim, matuwid. Alladhina, na silang, ayan, relative pronoun. Ayan. Ghayro, iba. Ayan. Maghdub, napuot, ayan, o nagkamit ng pagkapuot, kinapuutan, maghdub. Then dhalin, naligaw. Ayan, yun ang ibig sabihin ng dhalin, naligaw. Then ito naman, na'budu, sinasamba namin, aming sinasamba. Nasta'in, hinihingian namin ng tulong. Ayan, ihdina, patnubayan nyo kami. An'amta, ayan, pinagpala ninyo. Ayan, so yung B sa pamamagitan o sa, ayan, yung al ay ang, ayan, ang, alhamdu, ang papuri, din li, para, lillah, para lamang kay Allah, wa, at, din ala, okay, sa, pwede rin yung ala ay sa, ginagamit din yan na above o sa taas, okay, pero dito sa pagkakagamit ay sa, okay, la, hindi, ayan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So yan po yung mga kahulugan na mayroon sa bawat salita ng Suratul Fatiha. Inulit ko, 28 na words ang mayroon sa Suratul Fatiha, tapos 18 na ismon, tapos 4 lang na fi'alun, pandiwa, then
anim ang kanyang harf o di kaya ay particle. Ayan. So mayroon po tayong takdang aralin dito, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So ito po yung takdang aralin, no? Ito yung tagubilin. Ipaliwanag mo ang mga sumusunod na mga katanungan at magbigay ng mga halimbawa at gamitin lamang gabay ang mga ibinigay na halimbawa sa itaas. Ayan. Huwag mo nang gamitin na mga halimbawa yung ibinigay sa itaas, yung mga halimbawa. Kasi kung gagamitin mo na, yan din ang gagamitin mong mga ismon, so kinopya mo lang. O fi'alun, kinopya mo lang. O harfon, kinopya mo lang. So, dun sa nakaraan nating lesson, dun ka kumuha ng mga ism. Ayan, na gagawin mo siyang example. So, ito po yun, no? Anong pagkakaiba sa pagitan ng tatlong bahagi ng salita? Anong pagkakaiba sa ismon, fi'alun, harfon? Madali lang naman yun. Anong pagkakaiba sa pagitan ng ismon, fi'alun, at ng harfon? So, ismon, lahat ng bagay na pinangalanan. Ayan, lahat ng bagay, kullu lafdhin, lahat ng salita na yusamma bihi insanun, na ipinapangalan sa tao, ipinapangalan sa hayop, ipinapangalan sa mga halaman, o ipinapangalan sa anumang pinangalanan. Yun ang ibig sabihin ng ismon. Then, ano naman yung fi'alun? Ayan. So, yung fi'alun, yun naman ay, ito naman ay, ang ibig sabihin ng fi'alun, ay ito naman kullu lafdhin. Ayan. Lahat ng salita, kullu lafdhin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Lahat ng salita na tumutukoy sa pangyayari ng isang gawa. Ayan. Ibig sabihin action word. Ang fi'al, ito yung tumutukoy, ito yung pangungusap o salita, ayan, na tumutukoy sa gawain o pangyayari ng isang gawa. Katulad ng pumunta siya kahapon, pupunta siya ngayon, pupunta siya mamaya, pumunta ka, ayan. So, yun yung fi'al. Ayan, lahat ng kullu lafdhin, ayan, yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Lahat ng salita na tumutukoy sa pangyayari ng isang gawain sa partikular na panahon. Ayan. So, yun yung tinatawag na fi'al. So, habang yung harf naman ay hindi siya ism at hindi siya fi'al. Ibig sabihin, ay ito naman, sinasabi dun sa definition na la yadharu ma'nahu, la yadharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Hindi lilitaw yung kanyang kahulugan maliban kasama ng fi'alun o di kaya ng ismon. So, madali lang. Anong pagkakaiba at anong pagkakapareho? Ang pagkakapareho, lahat sila ay salita. Ang pagkakaiba, yung fi'al tumutukoy sa gawa. Ito naman, walang gawa. Ipinapangalan lang. Yung katawagan lang sa isang bagay. Din yung harf naman ay katulong lang ng fi'al at ng ism sa pagbuo ng isang pangungusap. Ayan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ayan. Then, so, kasunod na bibigyan natin ng kasagutan ay anong pagkakapareho sa pagitan ng tatlong bahagi ng salita. Yon. So, yun yung nabanggit ko. Ano nga ba pagkakapareho nila? Yun yung nabanggit ko kanina na lahat sila ay salita na magkakaiba nga lang yung tinutukoy nila. Okay, then number 3, papaliwanag mo yun. Magbigay ng 3 hanggang 5 na salita bilang halimbawa sa bawat bahagi ng salita. Mula sa unang session, hindi dito sa session na ito, mula doon sa nakarang session. Kumuha ka doon ng 3, minimum of 3, then maximum of 5 na bilang halimbawa o mga halimbawa ng ismon at ng fi'alun at ng harfon. Huwag mo nang gamitin yung mayroon dito. Ayan, huwag mo nang gamitin. Kumuha ka doon. Okay. Then sunod ay ito, yung kasunod na assignment natin. Ayan, takdang aralin ng pagsusulat. Ayan. So ito naman, no. Tagubilin, isulat mo ang tekstong Arabi sa papel at obserbahan ang mga litrang bahagyang bumababa sa linya. Kuhanan mo ng larawan at i-attach mo ito sa pagsagot mo sa takdang aralin. Ayan. So ito po 'yon.
Ayan, isusulat mo yan. So, dapat may mga guhit din yung gagamitin mo, yung susulatan mo para naman nakikita natin kung talagang yung mga litrang bahagyang bumababa ay nagagawa mo at yung mga litrang nasa taas lang ay ganun din na talagang nasusulat mo sa taas lang. Ayan. So, ulit, madali lang aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, 3 lang ang uri ng salita, pangungusap sa Arabic o ang bahagya ng pangungusap sa Arabic, 3 lang, ismun, fi'alun, harfun. Ang ismun, ang pangalan na ginamit, ayan, ang lahat ng salita na ginamit na ipangalan sa lahat ng bagay. Ayan, lahat ng pinangalanan, yung ipinangalan sa kanya, yun ang tinatawag na ismun. So, walang kalakip ito na gawa. Walang kalakip na gawa. Yung fi'lun naman, lahat ng salita na may kalakip na gawa. Ibig sabihin ay trabaho, ginagawa. Ayan, nakaraan, kasalukuyan, o sa hinaharap. Ayan. Then, yung harf naman, ang ginagawa ng harf ay hindi ito ismun, hindi siya fi'lun, kundi wala siyang panahon at hindi katulad din ng ism, kundi ito ay katulong lang ng ismun at ng fi'lun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.